about the secret to saving and building your future. Okay, so by the way, yung mga ginagawa natin is just pre-orientation, pre-webinars, so that mas marami tayong maturuan. Okay, marami tayong ma-sharean dito sa financial education or financial literacy campaign ng aming company. Okay, before we start, allow me to introduce myself. Ako pala si Mark. Okay, so I am an associate financial planner and a senior marketing director dito sa aming company, which is IMG. So now full-time financial educator and life insurance underwriter. But before ako nag-full-time dito as financial educator, I was a safety officer sa isang glass and aluminum industry sa Manila. But nag-lockdown last year, last 2020. So yun, nakapag full-time ako dito as financial educator. So ito na yung ginagawa ko ngayon. And ako muna yung speaker nyo today. Ako muna yung mag-share sa inyo sa aming mission. I hope na mai-deliver ko yung mga financial concepts, yung mission ng company na maturuan. Okay, maturuan natin yung mga tao na gustong matuto about financials, paano i-manage yung kanilang kinikita, paano ingatan or paano palaguin yung ating pera, yung ating kinikita. And tonight, yan yung mga pag-uusapan natin. By the way, meron tayong mga financial concepts, meron tayong mga financial solutions, and ano ba yung mga meron dito sa IMG? Okay, mga benefits, ano ba yung makukuha nyo at paano kayo matutulungan ni IMG para mapalago natin yung ating mga financial life. So I'm sure meron naman siguro sa inyong nakaranas ng mga financial challenges kagaya ko. Okay, so maybe this is the solution or maybe this is what we are praying for na magkaroon tayo ng guide and access, okay, sa mga investment. Okay, welcome dito sa IMG. Dito po tinuturo natin total financial solutions. Okay, lahat po ng aspeto pagdating sa finances, matutunan nyo po dito sa IMG ng libre. And congratulations sa pag-attend mo ngayon dahil dito is talaga marami kang matutunan na alam ko na makakatulong sa pamilya mo, okay? Makatulong ma-build mo yung financial future mo. Then by the way, si IMG po nag-start sa Pilipinas 1998 and talagang napakalaki na po ni IMG. Sabi nga dito, we are one of the biggest and the fastest growing financial organizations in the world. And we're connected with many biggest companies in the Philippines. Kung ba meron tayong mga partnership na talagang tinutulungan natin yung mga tao, lalo na yung mga gusto talagang mag-take charge sa kanilang financial future. So, pwede nyo po rin i-search sa Facebook, okay, si IMG. So, hanapin nyo lang po yung merong logo ni IMG at nakalagay po is official page. Okay? Then, para mas makita nyo pa, mas ma-search nyo pa, okay? Lalo na yung mga financial concepts na tinuturo natin. So, congratulations again for becoming part of our campaign. By the way, sa IMG, meron tayong long-term campaign. This is a financial literacy campaign na pagdating ng 2030, at least 30 million of the Filipino families is ma-educate natin about sa pag-handle ng pera, paano palaguin yung pera. So far, nakapag-educate na tayo ng 4 million plus out of the 30 million. Okay, so wala pang 2 years yan. At napakarami na nating na-educate, napakarami na nating natulungan kapag simulang makapag-invest at yung iba is nabago na yung buhay dahil natutunan nila kung paano nila i-handle yung kanilang pera. Nagkaroon din ng additional source of income kasi meron din tayong entrepreneurship program dito sa IMG. So talagang napakarami ng natulungan si IMG and we're going worldwide. Napakarami ng mga financial centers sa buong mundo, okay, na meron si IMG, lalo na dito sa Pilipinas. And you will become part of this campaign and you will become one of our missionaries na i-share nyo ito sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan. Okay? So yung mga matutunan nyo ngayon, maririnig nyo ngayon, lalo na yung mga first time talaga na mag-attend ngayon, just make sure na ma-share din nyo ito sa inyong mga kaibigan. Okay? So ano ba yung meron dito sa IMG? What we do? Kasi ito yung napakaraming tanong, di ba? We help people from dreaming to doing kasi alam natin maraming gustong mag-invest, okay? Gustong palaguin yung pera pero kulang sa financial information, hindi alam kung saan magsimula at hindi alam kung saan ilalagay. That's why marami yung kadalasan dahil gusto natin is mabilisan, di ba? Dahil sa kulang sa financial education, minsan nai-scam, okay? Marami din gustong mag-ipon, gusto na talagang safe yung pera pero dahil sa
dahil sa fear na mawala yung pera nila, hindi na nag-invest. So dito, tuturuan natin yung mga goals natin, ma-reach natin yan for proper financial education and execution. So we bring life-changing financial concepts and solutions to all Filipino families. Our mission is to help every family get free financial education and achieve financial freedom. No family will be left behind. So maybe ngayon, nandito ka ngayon sa webinar. So i-share mo ito sa iyong family so that sila rin is makinig at matuto. Our vision is to build and provide the best business opportunity in the world. And our system is very simple. Sinimplify natin yung mga tinuturo natin dito sa IMG. Simple, clear, fast, and easy solution for building wealth and business. So hindi lang po yung pag-i-invest, yung matutunan natin, talagang kabuuhang wealth, and you can do the biggest business in the financial industry. Okay? Together with us in the mission, okay, sa financial education is the World Financial Group in the US and Canada. So talagang doon nag-start yung mga financial concepts na mga tinuturo natin. So nag-start pa yan 1970s, and also the World System Builder. Talagang isa lang yan sa mga partner or ating mga mother companies doon sa ibang bansa sa US and Canada. And ito si Sir Joen, Joen de las Peñas, kasama niya si Sir Noel Andilla and Sir Bart Borja. Sila yung nag-start sa IMG sa Pilipinas. So kung ano yung mga tinuturo sa US and Canada, yun din yung tinuturo natin dito sa Pilipinas more than 20 years ago. So kung ngayon mo lang narinig ito si IMG, napakatagal na po si IMG dito sa Pilipinas. Dumaan na ng maraming pagsubok, mga pandemic, pero nandito si IMG, continuously nag-grow at lumalaki at napakarami nang natulungan. And pagdating naman sa investment, ito yung pinaka-mentor natin, no other than Rex Mendoza. So siya yung pinakasikat, respetado pagdating sa investment. So siya yung magtuturo sa atin, mag-guide sa atin sa tamang pag-i-invest. Okay? If you're familiar with Brother Bo, so familiar, nabasa mo na ba yung mga books ni Brother Bo? Isa rin po siya sa ating missionaries dito sa IMC. Kasama natin siya sa pag-share ng financial education. Kasama natin si Miss Corina, ambassadress ng IMG, Miss Sharon Cuneta sa Kaiser International, partner company ni IMG, and Tito Boy Abonda naman sa Manila Bankers Life. So marami pang sikat na mga personalities, mga leaders na nandito sa ating bansa na talagang pinopromote yung financial education, okay, and financial literacy. And ano ba yung pinaka summary? Okay, ano ba yung meron dito sa IMG? Na kasi kung i-define natin yung IMG, talagang napakalawak, raming definitions ang pwede nating ma-create. But dito, i-summarize natin, parang ito yung pinaka-summary kung ano ba yung meron dito sa IMG, so that meron kang guide, okay? Kung ano ba yung makukuha, paano ka ba matutulungan ni IMG. So the 5E, okay? So the first E is education on finance. Talagang lahat dito, di ba, gusto nating mag-invest, gusto nating maingatan yung ating mga kinikita, mapalago natin. So importante is meron tayong financial education kasi napakahirap i-reach yung mga financial goals. Kaya nga siya financial goals, dapat meron tayong financial education, di ba? And hindi rin enough na attend ka lang ng webinar, basa ng mga books. Okay, by the way, meron tayong mga books, napakaraming books sa IMG. Hindi rin enough na hanggang doon lang. Dito sa IMG, hindi lang tayo puro education, hindi lang tayo puro seminar, webinars. Meron tayong execution. Kailangan yung mga matutunan natin, i-execute natin, i-apply natin so that mag-materialize. So hindi enough yung attend ka ng webinar, basa ng books, mga quotes, di ba? Yung mga videos, pero hindi naman natin ina-apply. And dito sa IMG, hindi ka mahirapan paano mo i-apply yung mga natutunan mo kasi marami tayong mga partner companies na direct partner natin. Hindi tayo mahirapan na kung saan tayo magpunta so that ma-apply lang natin yung natutunan natin. And third E is the entrepreneurship program. Yan. So napakaganda ng ating mission. This is a financial education. So while sharing, while educating people kung paano ba mag-save and invest, meron kang income. Okay? So yun yung entrepreneurship. And the fourth E, environment. So importante po yung environment natin kung saan tayo nabilong is naka-align doon sa ating mga goals. Di ba? Gusto natin maging financially independent in the future. Pero kung ang community natin, yung mga kasama natin lagi is puro magastos, gala ng gala, di ba? Hindi nag-iipon.
or takot pag-usapan yung pera. So, paano natin ma-reach yung ating mga financial goals? That's why importante po yung mga community na meron tayo is naka-align sa ating goals. And dito sa IMG, yung community natin is savers and mga investors and entrepreneurs. So, yan yung magiging kasama mo. Kaya sabi nga nila, you are the average of the 5 person na lagi mong kasama. So, tingnan mo yung mga lagi mong kasama, mga kaibigan mo. Kung ano yung financial status nila, magiging ganun ka rin after 5 years. Kung hindi ka change ng mga strategies o pagpili ng iyong communities. Okay? And pangalawa is the enhanced membership. Napakarami pong benefits dito sa IMG once you become part of our campaign, our mission. So, yan lang muna yung 5E. And tuloy tayo. What are our challenges? Okay, bakit ba natin kailangan mag-save and invest? Okay, so a large number of Filipinos will face increasing challenges in these 4 major areas. So 4 lang muna yung ilalagay natin. Okay, first challenge, uncertain labor market. Okay, ikaw ba empleyado ngayon? Okay, or meron ka bang kaibigan, kamag-anak, kapatid na empleyado natanggal sa trabaho dahil sa automation? Kumbaga napalitan na siya or nag-close yung company. Diba, last year maraming company nag-close dahil sa COVID, nag-downsize ng kanilang workforce, diba? So hindi tayo sigurado sa ating trabaho kung nandyan pa rin yan, yung position natin 10 years from now, baka wala na yung mga trabaho na yan, napapalitan na ng machines at robotics. So we have to be prepared for all these kinds of situation. Kasi kung yan talaga yung inasahan mo, yung trabaho mo lang ngayon, what if tinanggal ka bigla ng company? Di ba? Ano mangyari sa family natin? So dapat meron tayong backup plan. So yun nga, wala nang job securities nowadays. And low savings and high debt. Okay, meron ka bang kilala na wala nang ipon, marami pang utang. Okay? So napakarami, di ba, sa mga Pilipino. And kung talagang ganyan yung situation, napakalaki po yung impact niyan pagdating ng retirement. So that's why ngayon, is paghandaan natin kasi ayon dito sa survey, 45% ng mga retirees ngayon are dependent on relatives and 30% dependent on charities, 22% are still working, and only 2% are financially independent. Napakaraming tao ngayon ang instead na i-google yung oras nila para matuto ng mga bagong ideas or makapag-start mag-invest is nandoon sila nag-party, di ba? Or iba yung ginagawa instead na magpag-grow sa kanila. So that's why tayo ngayon, ilan lang tayo ngayon? So we are the only 2% na magiging kumbaga tayo yung magpapalaki nitong 2%. I mean, so kumbaga ang goal na talaga ni IMG, madagdagan itong 2% na financially independent in the future. Okay, so at least magiging 10% yan, magiging 30%. Yun yung napakaganda kasi once tayo na mga citizens ng Pilipinas is umunlad sa ating mga sariling finances, talagang aasenso din yung buong Pilipinas. And ikaw ba may pinapaaral ngayon or magpapaaral pa lang? May mga kapatid na tinutulungan, di ba? Napakagastos magpaaral ngayon, lalo na kung mga anak mo yan, nag-start pa lang ngayon, pagdating ng panahon, talagang magdodoble at magdodoble yung mga gastusin. And another challenge is inflation. Yan, so familiar ka ba dito sa inflation? So tingnan mo na lang itong picture. Kung meron kang 1,000 pesos, 1998, di ba? So napakarami pang mabili. Puno pa yung push cart. Pagdating ng ilang years, 2005, konti na lang. And 2013, so nabibilang na lang yung talagang mabibili mo sa 1,000 pesos dahil sa taas ng bilihin. And kumusta ngayon yung 1,000 pesos mo? 2021 na. Okay? Kailangan mo pa bang magdala ng push cart? Siyempre, hindi na. Isang plastic na lang, 1,000 pesos na agad yan. So that's the inflation. Yung pera mo, same lang, 1,000 pesos, pero kunti na lang yung nabili. Okay? Ang taas ng presyo ng bilihin, tumaas. Pero yung pera mo, hindi tumutubo. Lalo na kung natutulog lang yung pera mo, hindi mo pinapatrabaho. Okay? So talagang malulugi ka in the long run kasi nga kung na lang yung nabibili mo sa pera mo. So that's why kailangan nating mag-save, mag-invest so that we can beat the inflation. And siyempre, marami pang ano yan. May mga taxes na kailangan nating bayaran. That's why mag-invest tayo. And saan tayo mag-i-invest? Mamaya ipapakita natin kung ano ba yung mga ways para makapag-invest tayo ng tama. Okay, so how do we create and control our future? Okay, the future is in your hands, in your financial decisions.
Hindi sa kanila nakasalalay yung financial future natin, kundi nasa ating mga financial decisions. That's why ngayon pa lang, mag-start na tayo ipon, mag-invest. At ito yung mga gagawin natin so that dumami yung ating pera, save your money. And hindi enough na savings lang. Kailangan ipag-grow natin yung pera natin, i-invest natin para magtrabaho naman siya para sa atin. Hindi tayo lang ang magtatrabaho para sa pera. Kailangan patrabahuin natin yung pera para dalawa na tayong magtrabaho, ikaw at yung pera. Okay? Accumulate more wealth, accumulate more money and wealth. Hindi ilap na porque meron ka ng save, meron ka ng investment, is okay na yon. Kailangan natin maparami so that talagang magiging financially independent tayo in the future. And one of the most important is kailangan nating ma-transfer doon sa ating mga, yan, sorry dito sa mata na rin nakalagay dito. So, protect your assets. So, kailangan na monitor natin, na bantayan at ma-transfer natin sa mga anak natin, sa mga beneficiaries natin na hindi magkukos ng pag-away-away. So in short, lahat mga gagawin natin dito is hindi lang pang 1 year, pang 2 years. This is a lifetime commitment na kung gagawin mo ito, hindi lang ikaw yung mag-benefit, pati yung mga anak mo, yung mga apo mo, is makapag-benefit sa mga financial decisions na gagawin mo sa ngayon. So, yan. Okay, dito sa IMG, ito yung beliefs natin. Financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Regardless kung marami kang pera na ngayon, okay yung income mo, malaki yung sahod, kailangan mo ng financial education kasi kung wala kang financial education, pwedeng mawala lang lahat ng pinaghirapan mong pera, maubos agad yan. Okay? And money is powerful, but what is more powerful is financial education with execution. Yun nga sabi kanina, hindi enough na education ng education lang kasi ang haba na lang education natin mula grade 1, di ba, hanggang college, pero hindi tinuro sa atin yung financial education. Ngayon, meron ka ng financial education, ang kulang na lang is execution. Execute mo, i-apply mo so that ma-reach yung ating mga financial goals. So ngayon, itong nasa gitna, yung ating book, The Secret to Saving and Building Your Future, nandito po yung mga financial concepts natin na tatalakayin natin. Yan. So nandito yung hard copy na hawak ko kung nakikita nyo. So nandito yung mga pag-usapan natin. Short lang about solid financial concept. I mean mga powerful financial concepts. Okay? And sabi sa book na to, page 5. So isa sa nagsulat sa forward ng libro na to, sabi ni Brother Bo, friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need financial revolution in their lives. May your dreams come true. Yan. And dito sa page 11, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Yan. Meron ka bang kilalang mabait na tao? Madasalin, talagang mabuting tao, pero wala ring ipon. Okay? Napakarami kong kilala na ganyan, na wala ring ipon. Many smart people fail. Hindi rin enough na sobrang talino, pero wala ring ipon. Hardworking, isa na rin akong hardworking dati. 11 years akong nagtrabaho, pero wala rin akong ipon. Okay? Many young people fail. Instead na mag-ipon, pangungutang yung inaatupag paggastos, di ba? And many old people fail, yung mga nag-retire na or pa-retire na, pero hindi pa rin nakapag-ready sa kanilang mga retirement. So, yan, many professionals, even doctors, teachers, engineers, fail in their finances. So bakit? Ano ba yung mga kakulangan mga ito? Okay? So napakaraming failures pagdating sa pag-handle ng pera. Napakaraming naghihirap na napakaraming nagre-retire na walang ipon, walang savings para sa kanilang retirement. So these people don't set out to fail dito because they fail to plan and manage their personal finances. Okay? So ano yung kulang? Lahat naman merong education, di ba? Ang kulang is financial education. Kasi ang tinuro sa school natin more on academic education and professional education. Hindi tinuro sa atin paano mag-invest sa mga malaking kumpanya sa Pilipinas, di ba? Paano palaguin yung kinikita natin? Makiride tayo sa mga investment, mga company na lumalago. So, yun yung tinuturo natin. And dito, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Okay? And part of our educational process is to know the basic financial concepts. So kailangan maintindihan natin itong mga ito bago tayo mag-invest so that talagang maganda yung pag-start natin. The X-curve. Itong X-curve napakasimple lang. 2 line. And dito sa baba,
our financial life, or ito yung stages na pwede tayong mag-start, mag-invest, okay, mag-ipon. Okay, stage 1, 20 to 30, stage 2, 30 to 40, stage 3, 40 to 50, stage 4, 50 to 60. So, alamin mo ngayon kung saang stage ka na ng financial life. Okay, kung ikaw ay nasa stage 1 or stage 2, napakaswerte mo kasi nga napakahaba pa ng time na mag-ipon ka at mag-invest ka. Okay? Kasi itong green line, ito yung ating money line. Okay? So nasa younger stage, usually wala pang ipon yan eh. Kasi maraming responsibilities. By the way, itong itim na pababa, ito yung responsibility line. So yun nga, pag nasa younger stage pa, nag-start para magkaroon ng income, magka-family, hindi agad-agad makapag-ipon dahil sa dami ng responsibilities. And marami akong nakilala na wala pang asawa, wala pang anak, pero breadwinners na sila. Sila yung tumutulong sa kanilang mga pamilya. And maybe ikaw din na nag-attend ngayon, ganun ka rin, 'di ba? So, yun, maraming responsibilities, food, shelter, clothing, education, health, and debts and loans. Napakaraming pautang, housing loans, salary loans. Yan. So, ang goal natin pagdating ng retirement years, talagang marami na tayong ipon. Okay? So meron tayong big savings so that we can live on interest. Kahit itong mga responsibilities na to, syempre kakain pa rin tayo pagdating ng retirement years, shelter, clothing, yung suot mo ngayon, wala na yan pagdating ng retirement years. And health, napakalaking tanong yan. Gaano ka ganda yung health situation mo after age 60 or pag-retire mo, di ba? Pero kahit nandyan pa yung mga responsibilities na yan, okay lang yan kapag marami kang ipon or meron kang money working for you. Okay? Interest pa lang ng ipon mo, ng investment mo, buhay na buhay ka na. So hindi ka na magwo-worry kahit iwanan ka man ng mga anak mo, mayroon na silang mga responsibilities, okay lang kasi meron kang money working for you, di ba? But bago tayo makarating diyan, meron tayong tinatawag na ifs. Merong if sa ating buhay, di ba? So, yan, ano ba yung mga ifs? So dito tatlo lang muna ilagay natin. What if we die too soon? Okay? So, di ba? Ayaw nating die too soon. Sino dito yung gusto ng die too soon? Okay, pataas na lang yung kamay. Okay? Die too soon. So, lalo na kung tayo yung breadwinner. So, dapat kung tayo yung breadwinner, tayo yung inaasahan sa family, sa atin nakasalalay lahat, dapat meron tayong income replacement or life insurance in short so that hindi maghirap yung family natin in case mawala man tayo sa mundo. So hindi maghihirap yung mga anak natin, makapag-aral pa rin sila, tuloy lang yung buhay nila. So dapat protektado yung family natin. What if we get sick or mayroong mga disabilities, di ba? So paano ka makapagtrabaho kung disabled ka? Paano ka magkaroon ng income? Hindi ka makapasok. Siyempre, no work, no pay. Yan yung mga active income, di ba? So importante protected yung income natin na kahit meron tayong disabilities, may income pa rin tayo. And meron tayong mga coverage like healthcare, may mga critical illness kasi hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa atin. So dapat ready tayo sa mga ganyan. And sino dito yung gusto ng live tulong? Okay? So syempre gusto natin live tulong lahat. Kasi ayaw natin yung daituson. Pero tingin nyo ba problema yung daituson? Kaya nga, pa-chat nga dyan sa ating chat kung problema ba yung live tulong. Yeah, so para sa akin, problema yung live tulong. Kasi nga, kung wala tayong ipon, wala tayong pera, sinong mag-aalaga sa atin? Sino yung tutulong sa atin kung wala tayong mga investment? Okay? So, importante, if we want to live too long, dapat may tutulong sa atin. Meron tayong mga investments and long-term care so that hindi tayo mahirapan pagdating ng retirement years kung kailan hindi na natin kaya yung katawan natin, hindi natin natin kayang magsaing, kumain. So, lahat is inuutos na natin or iasa natin sa mga mahal natin sa buhay. So, importante yan is na-prepare natin ng maayos yung retirement years natin. But in short, dito sa Xcorp, pataasin lang natin yung money line. Itong green, ito lang yung titingnan mo so that along the way, habang mag-start ka ngayon, start with the smallest amount na pwede mong itabi. Okay? Then ipunin mo unti-unti through discipline, continuous na savings. Pagdating ng panahon, malaki na yung ipon mo. So hindi mo mamalayan pagdating ng retirement years, dami mo palang ipon na. Okay? Kasi na in-apply mo yung mga natutunan mo. And second concept, okay? Paano natin pataasin yung ating money line?
Importante itong pangalawang concept kasi dito talaga kumbaga nagkakatalo yung mga Pilipino. Kung ano yung formula mo, diyan magre-reflect yung financial future mo. So ngayon, i-apply natin to. Pay God and yourself first. This is the right way of saving money. Nasa ating libro din, chapter 6. Okay? So if you have income right now, that's 100% from the Lord. So kahit ano man yung religion mo, ano man yung paniniwala natin, okay? So lahat yan is nanggaling sa taas. And 10% of your income, you have to give it back to the Lord. 10%. Lagay mo sa love offering. Saan yan? Sa church, sa charities, mga foundations. Or pwede mong diretso na itulong doon sa mga mas nangangailangan talaga. If you do that, mas marami pang blessings na darating sa buhay natin. Okay? 10% lang. And 20% of your income, you have to pay yourself first. Ilagay mo sa savings and investment so that tumaas yung money line mo doon sa X-Corp. Okay? So 20% lang. And the remaining 70% of your income, yun yung pagkasyahin mo sa lifestyle and expenses. Kahit maubos mo yung 70%, okay lang yan kasi meron ka ng 20% na na-save, di ba? At nakatulong ka pa sa iba. Yun yung abundance formula. Pero kung ang formula mo ngayon, pag ka-receive ng income, bayaran mo agad si Meralco, bayaran mo si Jollibee, si SM, so talagang wala kang maiipon kasi yung expenses natin unlimited yan. Diba? So hangga't may pera ka, gagastos at gagastos ka. Pero kung mag-save ka muna bago ka gumastos, bayaran mo muna yung sarili mo, guaranteed yan, meron at meron kang maiipon. Yun yung abundance formula na mas tinuturo yan ni Brother Bo Sanchez. And napakaraming libro na meron si Brother Bo. And basahin nyo rin ito, may Made Invest in the Stock Market. Yan, napakaraming yung matutunan dyan. And third, okay, third concept is the rule of 72. So ano itong rule of 72? This is the power of compound interest founded by Albert Einstein. So napakasimple lang ito para malaman natin kung kailan magdodoble yung pera natin kung ininvest natin. Pero kung hindi mo ininvest, hindi yan magdodoble. Okay? So example, meron tayong investment vehicle na 4% yung interest per year. Okay? So i-divide lang natin yung 72 by 4 equals 18. Your money doubles every 18 years. Example, meron kang naipon ngayon. 29 years old ka ngayon or tayong lahat. Okay, 29 years old tayong lahat ngayon. And meron tayong naipon 100,000. One time lang, savings natin. Okay? At ininvest natin sa 4%. So i-divide lang natin yung 72 by 4. Our money doubles every 18 years. Pagdating natin ng 65, meron tayong 400,000. Magkano yung tinubo? 300,000 kasi nga puhunan natin yung 100,000. Okay? Enough na ba yan pang retirement? Siyempre, maliit lang yan. At if meron tayong access sa mga investment na may 8%, sample 72 divide 8 equals 9. Your money doubles every 9 years. So pagdating ng 65, meron ka ng 1.6 million. Okay? So nasundan ba? Titingnan mo dito sa pula, 4%. Pagdating naman sa green, 8%. Dinoble natin yung interest, dinoble natin, pero yung return niya, hindi lang doble, times 4 pa. So yun yung compound interest. Yung interest ng ipon mo, meron na ring interest. So mas malaki yung interest rate, mas mabilis dumoble yung pera mo. So what if meron tayong access sa 12%? Okay, pagdating ng 65, retired na, meron ka ng 6.4 million. Okay? Yan, ganyan kabilis magdoble yung pera natin or ganyan kalaki yung abutin ng pera natin kung ininvest natin. So, huwag kang maproblema kung wala ka pang 100,000 ngayon, you can save 33 pesos a day or 1,000 per month for 30 years. Halimbawa, 30 years old ka ngayon, di ba? Invest mo yan sa 12%. So, magkano? 1,000 per month, consistent hanggang mag-edad ka ng 60. Okay, pagdating mo ng 60, meron kang 3.5 million. Provided na 12% yung interest rate per year. Okay? So compounding. So hindi kailangan ng malaking amount, hindi mo kailangan ng 100,000 para makapag-invest, makapag-start. So kahit 1,000 pesos, pwede ka na mag-start. At ang maganda ngayon, kahit 20 pesos, pwede mo nang idagdag sa investment mo anytime. Mamaya ipakita ko sa inyo. Okay? So the fourth concept, ito yung pinaka-importante na concept na tinuturo dito sa IMG, the solid financial foundation. Paano ka mag-build ng iyong financial house? Okay? So, syempre, marami tayong mga goals. Isa na dyan is, halimbawa, itong bahay, ito yung ano mo. Ito yung goal natin, financial house. Okay? Marami tayong mga goals. Retirement fund, kids education fund, travel funds,
pangbili ng properties, kotse, mga dream house, saan mo ilagay yung investment mo dyan? Okay? Siyempre, yan yung mga long-term na investment. So, kailangan 10 years from now, 20 years from now, saka mo gagamitin. Kasi nga, long-term na investment. So, recommended natin, dito mo ilagay sa mga stock market, mutual fund, meron dito yung mga premium deposit fund. Okay? At magkano dapat yung minimum na i-target mo? For example, retirement lang muna. Okay? Annual income times 20. So, kung magkano yung annual income mo ngayon, i-multiply mo lang ng 20. Yun yung retirement fund mo dapat. Okay? So pagdating mo ng retirement years, 60 years old ka na, ayaw mo na magtrabaho, dapat meron ka na nung amount na yon. So kung mag-start ka ngayon, saan mo ilagay? Dito sa mga investment companies na partner natin. Okay? So Soldibo, lalo nitong Soldibo, direct stocks. Okay, ito yung mga investment company na partner natin dito sa IMG. So in short, hindi ka mag-i-invest dito kay IMG, mag-i-invest ka dito sa mga investment companies like Kaiser, okay, Manila Bankers Life, Soldibo, PhilEquity, FAMI from Metrobank, Atram, Sun Life. Okay? Alam ko kilala niyo yung mga company na to. Dito tayo mag-i-invest for our long-term na investment. What if ang goal mo is for emergency fund? Emergency, business slowdown, illness, disasters, major damages or repairs, di ba? So kailangan natin ng pera kasi nga emergency. Rainy days, di ba? Business properties, masiraan ng kotse, may masira sa bahay. So emergencies yan. So kailangan meron kang emergency fund na at least monthly income times 3 or monthly income times 6 or monthly income times 12. Depende kung gaano kalaki yung emergency fund mo. Kasi nga, kung may emergency, meron kang magagamit. So napaka-importante yan, lalo na nung nakaraang taon, di ba, ng pandemic, dumating yung lockdown. Kung wala kang emergency fund, talagang aasa ka dun sa mga ayuda na darating sa atin. Kasi nga, walang emergency fund. So kung meron kang emergency fund, talagang makasurvive ka kahit mag-close man yung ano mo, yung trabaho mo, mawala man yung sahod mo, makapaghanap ka pa ng paraan after ilang months, makasurvive ka pa rin kasi nga meron kang napondo. Saan mo ilagay yung emergency fund? Okay, recommended sa banks. So kahit anong banks basta accessible sa iyo. Yan ngayon mas maganda pag may online may online access, di ba? Pwede mo ilagay sa bond funds or sa mutual fund or premium deposit fund. Okay, so later itong mga funds na to, mas matutunan nyo pa yan sa IMG. Okay, so ganito yung magbi-build ng ating solid financial foundation. So parang pabalik tayo ngayon. Start muna tayo dito sa pinakabubong. Pero talagang dyan, once you build your financial house, you have to start from the ground. Okay? Pero ito, binaliktad natin muna so that unti-untiin natin. What if ang goal mo is to eliminate your debts? Okay? Kasi sayang naman yung goal mo na mag-invest ka sa stock market, sa mutual fund, pero wala kang emergency fund. Kapag may emergency, okay, pull out yung investment mo, ibebenta mo yung investment or sanla. What if nasanla na lahat, nautangan, nabenta na lahat, pero nandun pa rin yung emergency? You have to go to debts. Okay? So, yan, bago ka mag-invest sa stock market, dapat meron kang emergency fund, na-eliminate mo na yung debts. Kasi nga sayang yung goal mo na mag-invest, pero yung interest ng utang mo, mas malaki pa sa interest ng investment mo. So, parang wala ring nangyayari kasi nga nagbabayad ka ng malaking mga interest sa mga utang. Start with the smallest na utang and pay more than the minimum. Reduce your debt sooner. So, halimbawa, ang monthly mo is 2,000 sa utang mo, long-term na utang, why not gawin mong 2,500, di ba? So mas mabilis mo matapos yung utang mo. Pag mas mabilis mo matapos, baka debt-free ka na. And paano mo mas ma-eliminate yung debts mo? Just do the mission of IMG. Pwede mong i-share itong mga concepts na tinuturo natin. And meron din tayong workshop so that mas matutunan mo pa yung how to eliminate debts kasi meron tayong debt management program dito sa IMG. Okay? And next is ano pa yung i-build natin? Income protection or life insurance. So magkano dapat yung life insurance ng isang tao? Annual income times 10. That's the minimum na dapat meron tayong coverage niyan. Kasi pag nawala tayo, okay, tuloy-tuloy lang yung buhay ng mga beneficiaries natin. Yung mga anak natin, makapag-aral pa rin, hindi sila mahirapan. Yan nga, protect against loss of income, protect your family and assets.
Okay, so ano-ano yung mga companies, napakaraming insurance companies. Ang partner natin si Manila Bankers Life and also Kaiser, meron din silang insurance products and napakarami pa. Okay, importante diyan, alam mo yung mga financial solution. Alam mo yung product na kukunin mo. Suitable ba yan sa iyo? O affordable ba yan? Baka mamaya sobrang laki ng binabayad mo sa insurance pa lang. So paano ka ba makapag-invest sa ibang investment vehicles kung wala ka nang pang-invest kasi nga napakamahal na binabayaran mo sa mga premiums. Okay? So the last na kailangan nating i-build is the healthcare fund. Protect your own health. Okay? Today and during retirement years, so importante na protected tayo ng meron tayong mga coverage sa healthcare ngayon, lalo na sa pagtanda. Kasi meron tayong tinatawag na long-term and short-term healthcare. So magkano dapat? Annual income times 5. That's the minimum na recommended natin. Kung meron ka na yan, at least nakapag-start ka na. Okay? So napakaganda pag ganito yung financial house mo, di ba? Napaka-sulit. Hindi agad-agad mawasak kung daanan mo siya ng bagyo. May mga, halimbawa, lindol, mahinang lindol, nakatayo pa rin yung financial house mo. Okay? Pero yan, drawing lang yan. Kapag wala kang panglagay, hindi rin mabibuild yung financial house mo. That's why we have to increase our cash flow. Importante itong cash flow kasi ano yung ilalagay natin dyan sa healthcare fund, sa income protection, sa emergency fund, and sa mutual fund or sa stock market kung wala tayong sapat na income. That's why increase natin yung cash flow. Either we manage our expenses or earn additional income. And paano ka mag-earn ng additional income? Pwede mo rin gawin yun dito sa IMG. Just increase your financial literacy. Okay? So, yan yung ating solid financial foundation. This is the most important concept talaga na kung i-apply mo ito sa financial house mo, may peace of mind ka talaga. Okay? Kasi whatever happens, naka-ready yung mga funds mo, tuloy-tuloy lang yung goals mo, lalo na itong long-term goals mo. Okay? So, yan. And dito, pag-usapan natin yung pinaka-foundation natin. Paano natin paghandaan yung healthcare pa natin? Kasi yun yung pinaka-base, di ba? So sa chapter 2 ng ating book, sabi dito, in the Philippines, a lot of sick people die not because there's no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for this cost. Okay, agree ka ba nito? Yan, so sa mga bagong pasok, so anyway, habol na lang kayo sa mga maabutan, sa mga bagong pasok pa lang. Okay? And I'm sure, agree ka nito, maraming ayaw magpa-check up, ayaw magpa-hospital dahil takot sa bills. Hindi takot sa doktor, kundi takot sa mga babayarin. Okay? Kasi ang mahal magkasakit ngayon, lalo na may COVID tayo ngayon, di ba? So, kailangan meron tayong healthcare fund. And ano ba yung mga financial solutions? Ano yung mga products na kailangan pwede nating kunin so that protected tayo pagdating sa health? Okay? Ito ipakita ko sa inyo sa sunod. Ayan. How does healthcare works? Okay, meron tayong tinatawag na short term. Itong short term, ito yung benefit usually sa mga company or sa mga employee doon sa mga company na mga magagandang company, malaking kumpanya, 'di ba? Usually, meron silang short-term healthcare. Magagamit nila 'yan sa mga empleyado during retirement years. So, usually libre na 'yan. Binayaran ng company para sa mga workers nila. So that kung magkasakit yung workers nila, hindi problema ng company yung pangpa-hospital nila kasi nga mahalaga yung workforce, 'di ba? Mahalaga yung mga tao sa kumpanya. So dapat alagaan ng kumpanya. So para hindi sila magbayad kapag merong nagkakasakit, merong healthcare benefits, short-term healthcare. Magagamit lang 'yan during productive years or kung nasa 21 to 60. Kapag wala ka na sa company, tinanggal ka or nag-resign ka, hindi ka na rin kasama doon sa listahan kasi nasa company yung master policy. So pero kung nagkasakit ka, okay yan kasi magagamit mo. Okay? Meron kang magagamit. At meron naman tayong tinatawag na long-term care. Ito yung long-term care, ito yung magagamit mo during retirement years. Pero kailan ka kukuha ng long-term care? During your productive years. Habang nasa 21 or 18 to 60 years old ka pa, yan yung time na pwede kang kumuha ng long-term care. Kasi pag nasa 61 and beyond ka na, hindi ka na makakuha ng long-term care. Ang makukuha mo na lang is yung pangatlong klase ng healthcare, yung senior care na napakamahal at reimbursement type. Okay? So habang hindi ka pa nag 60 years old or nasa 60 years old ka pa ngayon, kumuha ka na ng long-term care kasi ito yung magagamit mo
during your retirement years, kahit mag-edad ka ng 100 years old, magagamit mo pa yan. Kasi nga sabi nga ni Sharon Cuneta, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo kasi kahit 100 years old, magagamit mo ito. At nag-iisa lang yung long-term care sa Pilipinas, si Kaiser lang. Okay? Si Kaiser Ultimate Health Builder. And itong kasunod, si Kaiser is a 3-in-1 savings. 'Di ba ang pinaka main ano natin block doon sa ating solid financial foundation is the healthcare. So meron ng healthcare ito, si Kaiser, meron na ring life insurance at meron na ring investment. Kasi nga lahat ng mga iniipon mo, lahat ng inuhulog mo dito is naka-invest din dito sa mga companies na to like Jollibee, Meralco, maybe meron ditong napunta sa webinar natin ngayon na napanood mo paano makapag-invest kay Jollibee, okay? By just investing in Kaiser, invest ka na rin mga company na to, not just Jollibee, di ba? Si Kaiser po is not, ito yung provider ni Supreme Court, ni House of Representatives, ni DAR, okay? Philippine Women Judges at napakarami pang government agencies na si Kaiser yung provider ng HMO nila, okay? And yun nga, 3-in-1. Kumpleto na yan, mag-jumpstart mo na yung financial house mo. And paano ba siya nagwo-work? Yan, lumagpas konti. Yan, itong Kaiser is a 7 years program. 7 years ka lang mag-iipon. Pagdating ng 7 years, fully paid ka na. Wala ka nang huhulugan kasi meron ka ng certificate of full payment after 7 years. And maghintay ka na lang ng another 13 years. Total of 20 years. Okay? So 7 years kang mag-iipon. After 7 years, fully paid ka na. Maghintay ka ng another 13 years. O total of 20 years. Pagdating ng 20th year, good as cash na siya. Kumbaga mawi-withdraw mo na siya pagdating ng 20th year. Okay? So, ito example natin K100 at nag-start siya ng 22. Okay? So, palakihin natin so that mas maintindihan nyo ito. Example is K100. Standard plan. Isang plan lang ito na lagi nating ini-example. Okay? So, applicable ito sa lahat ng edad. Magkano ba yung monthly niya? 5,882. Okay? Kung annual yung investment mo, 58,000. Okay? Monthly times 10. Kumbaga kasi pag annual, discounted ka ng 2 months. Kapag annual yung investment mo, for 7 years, ito yung maipon mo. 750,000. Okay? So example muna natin, 22 years old. Meron ba ditong 22 years old na attendees? Okay? Or meron ba tayong 22 years old na fully paid na sa Kaiser? Okay, yan. Ito mga nakapag-start na noon. Example, 22 years old siya nag-start. Or ikaw ito, 22 years old. 7 years kang mag-iipon. After 7 years, nakapag-fully paid ka na ng 1 year. Okay? Mag-activate na itong mga healthcare benefits, annual physical examination benefits, libre na yan once a year. Okay? Dental health benefits, simple tooth extraction, mga pabunot ng ngipin, libre yan. Basta, simple lang, simple tooth extraction. Hindi lahat ng ngipin, yung pinakamahirap, hindi na rin yun simple tooth extraction. Okay? So, members' choice of room and board. Number 4, annual benefit limit. During this time na nag-iipon ka pa, naghuhulog ka pa, meron tayong benefit limit na magagamit during the paying period or during this 7 years. So, for this plan, 60,000 per year yung magagamit mo. Okay? Magkano ulit yung annual? 58,821. Pero yung annual benefit limit mo is 60,000. Okay? Number 6 na benefit, waiver of installment due to total and permanent disability. What if si plan holder is na-disabled? Continuous 6 months na hindi siya makapagtrabaho kasi nga disabled, so wala siyang income, wala siyang pangbayad sa Kaiser niya. Okay? So magiging render fully paid na yung Kaiser plan niya. Kasi nga disabled na siya, total and permanent. Number 7, waiver of installment due to death. What if si plan holder is namatay? Kahit anong cause ng kinamatay niya, syempre, wala nang magbabayad sa plan niya. Kasi nga patay na. So that's why, waive na yung installment. Kahit 1 year pa na bayaran or 2 years, dahil namatay siya, fully paid na yung Kaiser niya. At anong mangyayari sa Kaiser plan niya? Mapupunta yan sa beneficiary niya or sa mga anak niya na fully paid na. Wala nang babayaran yung beneficiary. So si beneficiary na ngayon, siya na yung may-ari ng healthcare. Siya na yung covered. Number 8, term life insurance. What if namatay si plan holder due to natural death? Okay, insured si plan holder ng 450,000. So ito yung marireceive ng beneficiary, insurance coverage 450,000 para sa plan na to, plus fully paid na Kaiser.
Okay? Fully paid na healthcare. So, dalawa yung matatanggap nila. What if ang kinamatay ni plan holder is accident? Okay? Magiging ano yan, doble yung matanggap niya. Merong term life insurance at meron ding accidental death. So, total na ma-receive nila is 900,000. And what if merong naputulan, okay, dismemberment, naputulan ng kamay, naputulan ng paa, okay, depende kung ano yung nangyari sa kanila, covered din po yan ng insurance. Okay? Family assistance, pwede rin ipagamit ito pansamantala, okay, sa immediate family member. So ito po yung stage na to, ito yung time na nag-iipon pa tayo, naghuhulog pa tayo sa Kaiser plan natin. So hindi pa covered dito yung mga pre-existing. Okay, yung mga malalang sakit na or nandyan na. Okay, mako-covered lang yan after 7 years habang fully paid ka na. Okay, this time, wala ka nang babayaran kasi meron ka ng certificate of full payment. Talagang ang gagawin mo lang dito is maghintay ng maturity. And covered na rin dito yung outpatients benefits, maternity benefits, okay, sa mga kababaihan, dreaded illness, covered na rin, pati pre-existing. Okay? After 20 years, sa edad niya, 42 na siya. Example, wala talagang nangyari sa kanya. Hindi niya nagamit yung plan niya. So meron pa siyang bonus na 350,000. Okay? Ito yung bonus kapag healthy yung plan holder. Ibig sabihin, hindi niya nagamit during those 7 years na naghuhulog pa siya. Okay? What if dito naman magamit after 7 years? Siyempre mabawasan din yung value. Pero kung hindi nagamit, healthy siya. Pagdating niya ng 42 years, meron siyang withdrawable fund na 1.1 million. Okay? Pagdating ng maturity. So regardless kung anong edad mo, halimbawa ikaw ay 40 years old ngayon, pagdating mo ng 60, meron kang 1.1 million na withdrawable fund. So sa edad niya, pwede niyang withdrawin, pero hindi recommended kasi nga 42 years old pa lang siya, maybe nagtatrabaho pa siya, active pa siya. So hayaan niya lang para mas lumaki yung fund niya. Pagdating niya ng 60, 6.4 million na yan. And pagdating ng 65, 10.4 million na yan. So napakasimple lang itong Kaiser, 7 years kang mag-iipon, after that fully paid ka na. So kalimutan mo na. As long as healthy ka, hindi mo magagamit. Pagdating ng maturity, meron kang withdrawable fund. Okay? So, yan, napakagandang investment. Isa rin sa mga investment na nasimulan ko na matagal na, 7 years ago. Okay? Yan. So, napakarami na pong nag-fully paid ng kanilang mga Kaiser plan, yung nakapag-start noon. And I hope na ikaw rin na nakinig ngayon is start rin yung sarili mong savings program sa Kaiser. So the last chapter of the book, page 99, sabi dito, you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going old next year. Lahat tayo tatanda next year. Kapag tayo ay tumatanda, yung mga premiums is nagmamahal. At yung time frame natin para makapag-accumulate yung investment natin is lumiliit. Ibig sabihin, mas lalong liliit yung magiging maturity or magiging value ng ating mga investment. That's why mas malaki ng amount yung i-invest natin. Start now while you are young, 'di ba? And capable and able, 'di ba? Huwag kang start next year, next month kasi nga hindi natin alam kung anong mangyari sa atin. So while healthy pa, start ka na. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. That's why habang kaya mo pa, meron kang chance na makapag-start ng investment, magkaroon ng other source of income, gawin mo na ngayon. And you have to be prepared for all these kinds of situations. Be with a group who inspire you. When the members of the group save, they will inspire you to save. And yun yung meron dito sa IMG. Kasi pinag-uusapan natin usually mga investment, at least ma-encourage ka rin, makapag-invest ka rin. So hindi yung mga gastos, yung pinag-uusapan natin, di ba? Mga expenses. Ang na-track natin hindi expenses, kundi mga investment. Saan napunta yung pera natin? Ilan yung na-invest mo? Magkano yung na-invest mo? Yan. Yun yung community na meron dito sa IMG. How IMG can help you? Okay, so nasa ano na tayo? Yan. So, malapit-lapit na tayong matapos. Dito sa IMG, napakarami po nating benefits, education, access sa mga investment, okay, trainings, and discounts, and you can learn and earn in the financial industry. So itong mga benefits na kasunod is ano nyo lang ito. Once you become part of IMG, ikaw to, okay, carry mo na lahat ng mga financial products na meron dito sa IMG.
Okay? Kasi we are one-stop shop. Lahat ng mga financial needs natin, nandito na yan sa IMG. Hindi ka na pupunta kung saan sa mga company, kung saan sa mga agent na kakausapin mo. We are in direct partnership sa mga company na to. Okay? So, lahat from healthcare, life insurance, investment, lalo na itong investment kasi ito yung goal natin, real estate, general insurance, allied services, napakarami yan. Okay? So, napakarami yung benefits natin, financial education benefits. 1 to 10 is all about financial education. Hindi ko na i-discuss ito lahat kasi napakarami nito. Isisend lang namin sa inyo yung sa mga nag-invite sa inyo. Humingi lang kayo ng kopya nito so that mas mabasa nyo pa. So lalo na to workshops, okay? And yan, benefit number 1 to 10. All about financial education kasi yun yung main focus ni IMG. Okay? Category number 2, ito yung pre-gifts. Yan. Pre-gifts. The moment na mag-join ka dito sa IMG, meron ka agad na 100,000. Benefit number 11. Meron ka ring 50,000 life insurance, pero babayaran mo ito ng 500 pesos one time. Vision care, pa-check up ng mata, and marami siguro sa atin ngayon dito sa webinar is nag-attend dahil gustong mag-invest sa mutual fund, yung automatic. Ito yun, benefit number 17. Okay? The moment na mag-member ka sa IMG, meron kang automatic 1,000 initial investment sa Soldibo and you can top up as low as 20 pesos. And you can create sub-account. Pwede kang mag-create ng account para sa anak mo under doon sa portfolio mo or kahit ilang account yung gagawin mo. Okay? Kahit 3 or 4. So pwede mong gawin yun. And you can top up 22 pesos anytime. And benefit number 18 to 23, access naman sa iba't ibang mga investment like healthcare, life insurance, other mutual fund companies, number 20 and 21. Yan. So, libre yung seminar, zero investment fee or zero load. Kumbaga, walang kaltas investment mo kasi nga, direct partner natin yung mga investment company. Ang maganda doon, sila mismo yung mag-seminar sa atin, okay? Na mga member ng IMG. And other benefits, discounts, okay? Real estate, non-life insurance, special courses. Number 5, services. Okay, para magkaroon ka ng sariling corporations, discount sa kotse, and rewards. Itong rewards, napakagandang rewards is benefit number 32. Be in the financial industry. Okay, you can own a business in the financial industry. Just become your own financial educator. On your time, online system, kahit saang sulok yung mga kaibigan mo, pwede silang mag-start ng kanilang mga investment. And yan, achieve the income that you want. Okay? And napakarami yan from watches, pins, okay, Rolex watch, cars. Kung wala ka pang short-term HMO, benefit number ano yan? Number 39. Pero pwede kang magkaroon ng libreng short-term healthcare. Wala kang babayaran. Just share the mission of IMG. Okay? Kung mayroon kang mga natulungan na, magkakaroon ka niyan. Members portal. So, napakaganda dito kasi one-stop shop na. Nandito rin yung napakaraming support or ating portal. Nandyan lahat. Makikita mo yung mga benefits, yung mga online tools na kailangan natin so that mas marami tayong ma-sharean at hindi tayo mahirapan paano natin gawin yung mission ng IMG kasi meron tayong mga tools. Yan. So, 40 to 53, yan yung mga support members tools na kailangan natin. Ito naman for international members, napakarami din ito, 54 to 62. Ito yung additional na benefit kung member ka outside the Philippines. Kumbaga nag-member ka doon sa abroad kung saang country ka ngayon, halimbawa nasa nasa Dubai or nasa Saudi ka, okay, diyan ka mag-member, ito yung additional na benefit mo. Yan, from ito yung tinatawag na worldwide protection, benefit number 57 to 62. From 500,000, merong 600,000, okay? And kung meron kang mga aksidente na mangyari, maputulan ng paa, kahit anong part ng katawan, naka-insured yan. Okay? So, depende sa'yo kung ano yung i-claim mo. Diba? Kung gusto mong mas malaki yung i-claim, dapat mas marami-rami kang puputulin dyan. Okay? So, yan, joke lang po yun. So, yun yung mga benefits, napakarami benefits. Yan, to become a member, just pay 5,500. One time ka lang mag-member sa IMG. Okay? And meron tayong yearly accreditation na 1,500 para tuloy-tuloy lang yung mga benefits natin, especially yung kung gagawin mo yung mission, meron kang mga income na nare-receive, so mag-renew ka lang ng accreditation every year ng 1,500. Pero kung halimbawa, ngayong November ka mag-join sa IMG, ang renewal mo na lang is just 300. And what if next week ka mag-member, December 1? Ang i-renew mo na lang on December 31 is
200 pesos. Okay? But remember, 5 lang yung basic membership para maging member ka ng IMG. Okay? Lifetime na yan na membership. Hindi yan mawawala yung 1.5 mo. I mean 5.5. Once you become a member, ito yung magiging portal mo. Screenshot lang ito sa akin na nandito yung automatic natin na investment sa Soldibo. Okay? Yan. So by the way, yung Soldibo, ito yan. And sa later trainings natin, ngayong investment class ulit, Saturday, meron tayong investment class na doon yung mas matutunan and meron din tayong workshops na doon yung mas matutunan about pag-i-invest sa stock market and mutual fund. So halimbawa, nag-invest ka dito sa Soldibo, yung 1,000 pesos mo na automatic, mapunta yan dito sa mga company na ito. Okay? Top 10 Holdings, Ayala Corporation, SM, yan, sorry. Yan, BPI, ICTS, Jollibee Fuels Corporation, maybe isa sa inyo ngayon is nag-attend dahil gusto mag-invest kay Jollibee. By just investing in mutual fund, in Soldibo, naka-invest na yung pera mo dito kay Jollibee. Hindi lang kay Jollibee, 10 kampanya yung napag-investan ng 1,000 pesos mo. Yan yung mutual fund. Okay? So, napakaganda. And ito yung tanong, did you like what you have learned today? Okay, pa-chat naman dyan sa ating chat box or pa-thumbs up naman kung meron kayong natutunan or nagustuhan nyo ba yung ating discussion ngayon. Maganda ba siya i-share sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo? Yan, so thank you. Thank you sa mga nag-response and I hope marami kayong natutunan. If you like what you've learned today, it's time to act on it today. Okay, share mo ito sa mga kaibigan mo, sa family mo. And find something you believe in and put your life, kung naniniwala ka na makatulong sa iyo to, i-share mo sa mga kaibigan mo and umpisahan mo na yung mga savings program mo. Okay? So the first step is to get step 1 to get started. Ito yung pinaka-importante. Enough yung attend lang tayo ng webinar. Kailangan ma-apply natin yung mga natutunan natin. Okay? Become an IMG member, just pay 5,500. Yun, na-mute na. Okay, so yeah, step 1, become a member. Just pay 5,500 para ma-open mo itong portal mo at nandito na yung automatic investment mo. Meron ka ng mga tools and mga automatic investment, mga benefits, and makikita mo dito yan sa dashboard. Napakaraming trainings na nandito sa loob, lalo dito sa resources, okay? From webinars, members kit, partners kit. Yan, just become a member, just pay 5,500, automatic investor ka na kay Soldibo, and napakarami mo pang benefits. Okay? Lalo na itong accidental death, automatic yan, meron ka ng 100,000 na part of your benefit. Step 2, okay? Start your level 1 investment, yung Kaiser na 3-in-1. Okay, depende yan yung kung anong edad at kung anong plan yung gusto mong sisimulan. Example natin kanina, Key 100. Yan, ito yung Key 100. Can start monthly, quarterly, semi-annual. So, pwede ka rin mag-monthly, quarterly. Yan, depende kung anong plan ang sisimulan mo. Depende rin sa edad mo. Age 10 to 40, tatlong bracket lang ito, 10 to 40. Ito naman, 41 to 50. And itong Key 100, applicable sa lahat ng edad. Okay? And meron pang higher plan, then mas magtanong na lang kayo sa mga nag-invite sa inyo. Once nag-start ka na sa level step 1, step 2, I mean, yung Kaiser, meron ka ng policy. Okay? So, nandun din yan sa ating portal. Makikita mo, malalagin mo. Ano ang kasunod? Kasi dito, magiging associate ka na. Kasi nga, nag-join ka na sa company. You become an associate. Third is, share the mission so that you will also earn. Okay? Share so that you will earn. Okay? So, kahit i-share mo ito sa mga 5 ng kaibigan mo, ng family members mo, okay? As an associate, meron kang 20% temporary contract kasi lalaki yan. Okay, paano ka mag-earn? I-share mo lang. Halimbawa, meron kang kaibigan nag-start ng savings program niya. Okay, 30,000 annual yung kinuha niya pero lower plan lang doon sa Key 100. Pero nag-annual siya agad kasi nga discounted ng 2 months. Okay, meron kang 6,000 sa isang savings program ng kaibigan mo. What if 4 yung na-sharean mo? On that month, this month, meron kang 24K, di ba? Kung tuloy-tuloy lang yan every month, on that year, 288,000. So, sino magbibigay sa'yo ng 288,000? Ano ang ginawa mo? Shinare mo lang yung, invite mo lang siya, mag-attend ng webinar. Siya mismo yung nakinig, di ba? Yan, 20%. What if mas marami kang natulungan, ma-promote kayo to marketing director, lalaki yung contract mo, magiging 37% to senior marketing directors. And kung gusto mo talagang ma-promote dito sa IMG, i-share mo lang ito sa maraming tao so that you will become an MD
SMD o Senior Marketing Director, Executive Marketing Director, lahat po yan tinuturo namin sa Fast Start School or New Members Orientation the moment na mag-join ka na dito sa IMG. Okay, so yan yung ating tatlong step. Become a member. Step 2, start your savings program. Step 3, i-share mo ito sa mga kaibigan mo. Okay? So, yan. Tapos na tayo. So, start saving and building your future now. Okay? So, by the way, my name is Mark and visit niyo po yung aking website, bit.ly, Simple Financial Solutions. And yan, thank you.